Good day. So, ako pala si Engineer Richard Gonzaga. Ako yung owner ng RS Engineering at saka ng R Solar. So, ginawa ko pala itong template na to para meron na tayong pang sizing ng ating solar setup para sa grid tie, tsaka sa hybrid na on-grid and off-grid. So, nandyan na rin yung bill of materials, quotation maker, and installation diagram. So, ito yon yung quotation and bill of materials, then ito yung installation diagram. So, balik tayo dun sa input since preview po itong video natin. So, ang input natin ay nasa mga gantong cells lang, ganyang kulay and ganyan din yung font niya, color red. So, dito po sa sizing, may dalawang klase ng input. Pwede tayong mag-size base sa loads or appliances. So, ito drop down po ito. So, napapalitan niyang nakalagay na loads dyan. Then, yung data na yan, nasa table 1 po yan na pwede nyo i-edit. So, ito po yung table 1. So, nandyan yung wattage, yung load, pwede nyo pong palitan para makapag-compute kayo ng inyong size or yung daily consumption. So, sa ilalim nito, lalabas po yung daily consumption in kilowatt hour. Then, yung isang klase naman po ng ating input is yung electricity bill. So, may 5 months na pwede nyong i-input na bill. Then, makukompute yung average monthly bill. Then, i-input nyo rin po yung grid cost per kilowatt hour. Sorry kung medyo maingay pa. Then, lalabas na rin po yung ating daily consumption in kilowatt hour. Then, dito naman po sa pagsa-size ng ating inverter tsaka ng solar panels. So, pipili kayo kung alin po yung input or sizing calculation na inyong gagamitin. So, sa case ko, gusto ko gamitin yung electricity bill. So, dito nakalagay yung average peak sun hours. So, yan yung usable lang na sun hours na i-consider natin sa pag-design ng solar setup natin. So, nakalagay naman po dyan yung typical na 4 to 4.5 hours. Then, may efficiency, self-explanatory due to system losses or heat. Then, may formula din po dito. Basahin nyo na lang para makompute kung ano yung required na size ng ating inverter. So, ito sa sample natin, 20.58 kilowatt hour per day yung ating consumption. And then, i-divide siya ng average peak sun hours times yung ating efficiency. So, lalabas dito sa computation natin, 6.43 kilowatt power. So, yan po yung size ng ating inverter para sa 20.58 kilowatt hour or dun sa na-compute natin na daily consumption. So, ang kagandahan po sa ginawa kong template, nandito yung most common brands na ginagamit. So, nandito yung DEYE, Solis, Solax, Goodway, Sorotech, and SRNE. So, pag pinalitan mo yan, lalabas po yung mga common models din na nabibili sa market. So, try natin ito, DEYE. So, dito po pala, pag namili kayo ng inverter, lalabas kung sufficient or insufficient siya. Lalabas din po kung anong klaseng inverter siya. So, dito sa case natin, gusto kong maglagay ng hybrid. So, grid tayo pa rin yan. Yun, hybrid. So, nakalagay na po dito sa gilid, inverter size is sufficient. Then, andyan po yung size niya, which is 8 kilowatt. So, nakalagay na rin po yung details ng inverter dito. Yung number ng MPPT niya, yung itong mga other details na to na hindi ko na isa-isahin. And then, ito nilagay ko na rin po yung magiging layout ng solar panels nyo. So, dito sa inverter na ito, 2 PV input, 2 string series in parallel. So, yan po is as per datasheet ng inverter. Try po tayo ng isa. Yung common na ginagamit ko, SRNE. Yan, 10 kilowatt hour. So, dito sa case na to, 2 PV input, 1 string series. So, dalawang series po yan. Dalawang string ang papasok sa ating inverter. So, dito naman po tayo sa may solar panels. So, nandito rin yung most common brands na ginagamit. Tina, Jinko, JA Solar. So, dito sa computation ko, pinili ko yung ICO. And nandito rin yung mga common na sizes niya. So, ang pipiliin ko 650 watts. So, nandyan po yung kanyang details o yung makukuha nyo sa may sticker po ng PV panel. So, dito sa may template, makukompute po kung ilan yung minimum quantity na panels para sa inverter. So, yung computation po nito is dito siya nakukuha. Yung MPPT input voltage na minimum ng inverter divided by max power voltage ng ating solar panel. So, yan yung minimum quantity ng panels para ma-operate niya yung inverter, no? Then, meron din naman maximum quantity of panels. So, nandiyan din yung formula natin. Maximum MPPT input voltage divided by open circuit voltage. So, hanggang 18 panels lang po. Base dito sa voltage computation. Pero kung magbabase naman po tayo dun sa maximum PV panels input, ito yung maximum wattage na kaya lang tanggapin ng inverter.
So ito sample, 11,000 watts divided by 650 watts yung ating solar panels or PV panels. So ibig sabihin ang kukunin natin dito is yung mas mababang value para safe. So maximum of 17 panels lang ang pwede nating ikabit. So yung 18 acceptable pa rin yan kahit papaano kasi merong mga nag-o-oversize ng system eh. So pa rin yan. Then after niya, dito ka mag-i-input kung ilan panels yung ilalagay mo. So, nandiyan din yung maximum per MPPT. So, try natin siya isagad. Sabi dito, maximum is sa MPPT1, sa MPPT2 parehas na 9. So, lagay natin dito 9. 9 din. Then, ayun nga, yung layout niya, so, 2 PV input, 1 string series parehas. So, sa ilalim ng computation ng sizing, so, nandiyan na yung summary, yung SRNE natin na inverter, tsaka yung solar panels. So, nandiyan na rin yung pricing niya. Ito, average lang po na value ito, ay consult nyo pa rin sa supplier nyo. Then, dito tayo sa may battery sizing. So, kapag hybrid po yung napili yung inverter, so lalabas dito is battery needed is yes. Then, nandito po yung battery voltage range ng inverter. So, nandun din po yan sa may table ng inverter. So, automatic na wala na kayong papalitan dyan. Pati po itong maximum discharge current ng inverter. Ito lang po yung papalitan natin, yung nominal voltage ng battery. So, nandiyan naman typically 24, 48, 51.2 or 60. So, dito sa case natin, 51.2 po yung aking ginamit. Then, ito yung ating daily usage na 20.58 kilowatt hours. Then, ito may input dito na off-grid hours. Ibig sabihin, ito po yung kung gaano katagal tatakbo yung inyong hybrid setup na brownout. So, ibig sabihin, lahat po ng inyong system is manggagaling lang sa battery kapag gabi and battery plus panels naman kapag may araw pa. So, dito sa case ko, nilagay ko yung 12 hours. So, nandyan yung computation, paano makuha kung ilan yung size ng battery na required. So, sa computation na ito, ang nakuha is 10.83 kilowatt hour. So, pipili po kayo dito kung anong size ng battery yung gusto nyo. So, nandyan naman po yung most common na sizes. So, dito sa case ko, 16.07 kilowatt hour po yung aking gagamitin. So, nandyan na rin yung ampere hour computation niya. Pakisundan na lang po yan. So, usually naman, dalawa lang ang tinitignan eh, kilowatt hour or ampere hour. So, magdedepende po yan sa may supplier niyo. So, pwede rin kayong mamili kung ilang battery yung ilalagay niyo. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Pero nakalagay naman po dyan kung ilan yung battery na required. So, lagyan natin 1 lang muna. Andyan din pala yung summary nung ating battery. So, yung specs ng battery, then yung kanyang price. Then, next na po, ito yung tingin kong pinakamagandang part nito kasi ito nasa installation na ito. Yung breakers and wires natin. So, dito, pag nakapili po kayo ng panels dun sa may unahan, sa may sizing, lalabas na rin po yung details ng panels nyo rito. So, papalitan nyo lang itong mga details na to, continuous load, potential over-irradiance. Ito po yung mga safety factor natin, no? Nandiyan naman yung formula, DC breaker, para ma-compute yung size niya. And then, i-input nyo rin po dito yung wire length in feet ng distance ng solar panels papunta ron sa ating inverter. So, voltage drop nandyan din. Nasa sa inyo kung anong ilalagay nyo between 1 to 3%. And then, base sa mga formula na ito, makukompute din po yung PB wire size. So, ayan, dito sa case natin, 6 mm squared. Then, sa ilalim, may summary po ulit tayo ng materials natin. DC breaker, DC SPD, tsaka yung PB wire natin. Then, next natin is yung inverter to house electrical entrance. So, AC side na po ito. So ito, nasa inverter data na rin po ito. Hindi nyo na po ito papalitan. And ito lang po, hindi ko siya na-highlight, no? Inverter to house electrical entrance distance. So papalitan nyo po yan. 10 meters ang nilagay ko. Sample lang po ito. Then, ilalagay nyo rin po yung breaker size ng main panel board nyo para po yan sa ATS. Kasi kailangan yung ATS dyan eh. Mas malaki yung amperage ng ATS dyan. Then, safety factor, as usual, 1.25 or 125%. Then, ayun yung formula. So, makukuha na rin natin yung ating AC breaker in and out. So, typically, same lang yan yung ginagamit dyan. Kasi as per, ano yan, as per inverter. And then, nandiyan na rin yung wire size base sa ampacity ng ating inverter. So, andyan na rin yung summary sa ilalim. AC breaker ng para dun sa electrical entrance. Maglalagay ka rin dyan kasi ng extra. Then, AC SPD, tsaka yung ating automatic transfer switch. Yun. Okay, so nandiyan na rin yung wire, THHN wire. So, nandiyan na rin yung total. Then, yung next po natin, inverter to battery.
So, usually ang data rito is nanggagaling na rin sa inverter. So, battery maximum discharge current. Napapalitan ito. Ito pala, sorry, ito is galing sa may ating battery. Check nyo po yung specs ng battery nyo kung ano yung maximum discharge current niya. Then, ilagay nyo rin yung distansya ng battery to inverter and safety factor na usually is 1.25 or 125%. So, makukumpit na rito yung required breaker size which is ito 250 amperes. Then, base rin dyan, nakukuha na rin yung matching na battery cable which is 125 mm squared. So, nandiyan na rin yung summary ng ating inverter battery protection, yung battery cable at saka yung ating battery breakers. Then, meron kasama sa template yung mounting. So, ito, yung layout niya is nandyan na rin, automatic na po yan. Ang babagawin nyo na lang po dito is yung available na rail length. So, usually 2.2 lang ang ginagamit. Yung mahaba, bihira, or depende sa supplier nyo. So, makukompute na po dito kung ilan yung total na aluminum rails, yung ating L-fit, mid clamps, end clamps, tsaka rail splicing. So, nandiyan naman po yung formula kung gusto nyong intindihin kung paano siya nakuha. Then, nandiyan na rin yung summary ng mounting, pati yung kanyang cost. So, punta po tayo dun sa next part niya which is yung BOM, Bill of Materials at saka yung quotation. So, pwede nyo nang lagyan to ng inyong client name, client address, client contact number, pati yung logo nyo. So, pwede nyo na po yung i-present sa kanila. Itong cost na ito is may markup na po dyan. Kita na po kayo dyan. Then, pwede nyo rin po itong ipakita, itong quotation. Formal quotation na hindi kasama yung bill of material. So, same lang naman po yung cost niyan dito. So, nandiyan na rin kung ilan yung warranties, yung return of investment, at saka yung payment terms. So, pwede nyo pong palitan yan. Then, ito yung isa sa pinaka-highlight ng template, yung installation diagram. So, mag-highlight ng kulay gray po kung ano yung napili yung system. So, dito sa case natin, hybrid po yung ating napili, which is zero export. So, ibig sabihin, hindi po tayo nagbebenta. Pero pag grid type po yung pinili nyo, may net metering po yan. So, walang yan. CTIC lang po yung nagli-limit ng flow pabalik dun sa grid or dun sa ating utility. So, yan, yung CTIC clamp arrow towards inverter. So, kung ano po yung mga na-compute doon sa ating computation, automatic na po yun nandyan. Nakalagay na siya dyan. Sample, itong DC breaker natin. So, 25 amperes, dalawa. So, kung i-check nyo po dito, ayun, DC breaker, 25 amperes, dalawa. So, nandyan na yan lahat. Ready to print na po yan. Once na okay na, pag pinrint nyo, yun na yung susundan nyo. Pero of course, consult pa rin kayo sa professional or sa may mas alam kasi guide nyo lang ito. Pero ako, ito po yung ginagamit ko. So, nandyan na yung size ng battery, battery breaker, so AC breakers, pati yung wire size po nandyan na rin. Nandyan na rin yung ating automatic transfer switch, and yan yung diagram po nung papunta sa home loads and heavy loads. Ito pong klase na to, ano to, load separation po ito. Nakahiwalay yung heavy loads dun sa ating essential home loads or yung ating uninterrupted power supply. So yun po ano. So ang presyo po nito 999 pesos. So maliit na investment para sa magandang career nyo sa solar. Subok ko na po ito. Pwede nyo ring i-apply sa pangontrata nyo and pwede nyo lang simulan gamit lang itong template na to. Pero mas maganda pa rin po mag-seminar kayo para mas maunawaan nyo kung paano mag-solar installation. So, idagdag ko lang pala. So, nandito po pala yung mga tables ng PS, wire sizing, breakers, batteries, inverters, and panels natin. So, yun lang po. Salamat.